We are going to continue our series on The Bible Explains, part 202. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationships, Part 8. Let's first commit this to the Lord before we continue. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. It is a wonderful thing to be found in your presence, for in your presence there is fullness of joy. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Likewise, the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. As you always pray, and even as we always do, we pray that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Today, we are going to talk about a grace-filled expression of faith in difficult situations. We do that whenever we say, grace, grace to it. Sa tuwing binibigkas natin ang simpleng linya, grace, grace to it, we are expressing a grace-filled expression of faith in difficult situations. Hindi po tayo nakakapili ng mga pangyayari sa buhay natin. Kung minsan gusto natin matindi ang sikat ng araw, pero kung minsan doon naman bumuhos ang malakas na ulan. Kung minsan nananalangin tayo ng buhos ng ulan, doon naman matindi ang sikat ng araw. Mga situations na hindi natin inaasahan, mga pangyayaring parang hindi natin napaghandaan, parang nagulat tayo. Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit nangyari sa akin ito? Hindi natin kinakailangan tumiklop sa damdamin ng pagkatakot, pagkaduwag. Kailangan nating tumayo, harapin ang sitwasyon sa pananampalataya na sapat ang biyaya ng Diyos at dakila ang biyaya ng Diyos. At ang paniniwalang yan ay pwede pong ipahayag sa pamagitan ng linyang grace, grace to it. And that is what we're going to talk about today. Life often confronts us with mountains like health crisis, financial lack, broken relationships, or ministry struggles, tempting us to respond with fear, frustration, or self-effort. But Scripture gives us a powerful spiritual response. Grace, grace to it. Everybody shout, grace, grace to it. Grace, grace to it. One more time. Grace, grace to it. Louder. Grace, grace to it. That is what we're going to talk about today. Grace, grace to it. And now you understand why I am wearing this shirt. Grace, grace to it. Because I want you to remember this very day. Not only what you can hear, but what you can see. Because I believe with all of my heart, grace is greater than all. Walang sitwasyon na hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Amen. Come on, everybody shout, grace, grace to it. Grace, grace to it. One more time. Grace, grace to it. Palakpakan para sa Panginoon. Amen. This is not just a praise or a religious cliche. It is a faith
faith-filled declaration of trust in God's empowering favor. It is an acknowledgement that His Spirit, not our strength, will carry us through. Ito po ay ekspresyon ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos na anuman ang maaari nating harapin sa buhay na ito na hindi man natin inaasahan pero nangyari. Ano pang magagawa natin? Hindi naman natin pwedeng takbuhan ang problema. Hindi naman natin pwedeng isiping umalis na sa mundo na ito. Kailangan nating harapin ng maitapang at paniniwala sapagkat hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon magpakailan-kailan paman at dakila ang biyaya ng Diyos. Shout grace, grace to it. Grace, grace to it. One more time, grace, grace to it. Grace, grace to it. Palakpakan para sa Panginoon. Praise God. Having said this, allow me to share with you today 3 reasons why we should say grace, grace to it in difficult situation. Bakit kailangan matutunan natin ang magsabi, biyaya, 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 sa anumang pwede nating harapin? Hindi tayo makakapili ng araw. Hindi tayo makakapili ng mga pangyayari sa anumang araw na pwede nating harapin. Pero pwede tayong magpasya na ideklara ang biyaya ng Diyos sa anumang ating harapin sapagkat walang hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? I'll give you 3 reasons and I pray to God that from this day forward we will learn to be more intentional. That whenever we face mountains, we shout grace, grace to it. Again, whenever we face mountains, what do? We shout Grace, grace to it. Palakpakan muna si Lord. Praise God. Number 1 reason, we must shout grace, grace to it whenever we face difficult situation. Number 1, because grace finishes what God has started. Tinatapos ng biyaya ng Diyos ang anumang sinimulan ng Diyos. Zechariah chapter 4 verse 6 to 7. Hayaan niyo munang ipakita ko po sa inyo saan sa Biblia itong binibigkas nating grace, grace to it. Zechariah 4:6 to 7. This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain. He shall bring forth the capstone with shouts, grace, grace to it. Napansin nyo, shouts, with shouts. Hindi po isang shout. Maraming shouts. You don't only shout one time. You keep on shouting. You shout many times and keep on shouting, grace, grace to it. Ang pagsigaw nito ay malaking pakinabang sa atin sapagkat atin pong dinideklara mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa bundok na nasa ating harapan. Palakpakan si Lord. Praise God! Come on, shout grace, grace to it. Grace, grace to it. One more time. Grace, grace to it. Don't get tired. One more time. Grace, grace to it. The Bible says with shouts of grace, grace to it. Zerubbabel was entrusted with a divine assignment to rebuild the temple after Israel's return from exile. But the task was far from easy. He faced internal discouragement, external opposition, and overwhelming limitations. Now, probably some of you know the story, but many of you, and especially those of you who are watching this broadcast, you do not have any idea
what this story is all about. So, allow me to provide a little background here. Pakita ko po sa inyo ng kaunti. It may not be in full details, pero kahit paano, magkakaroon kayo ng idea, ano ba ang istorya na ito? Ipapakita ko sa inyo yung mga importanteng timeline. Number 1, I want you to remember 586 BC. Sa petsa po na ito o sa panahon na ito, sinalakay po ng Babylonian Empire sa utos po ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinira po ang templo ng pagsalakay na ito. Hindi po lahat ng mga Hudyo'y namatay. Mayroon pong mga natirang buhay at ang mga natirang buhay ay dinala sa Babylonia. Ito po yung tinawag sa kasaysayang Babylonian captivity. Sila po ay nadala sa Babylonia. Kasama po ang mga pumosong kilala po ninyo. Si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ang mga magkakaibigang ito ay kasama sa mga kabataan na dinala sa Babylonia ng mga panahong ito. At dito sinira ang templo sa Jerusalem. Ang templong ito ay ang original na templo na itinayo ni Solomon, 586 BC. 538 BC, Zerubbabel, governor of Judah, siya po yung nanguna sa pagbalik. Mula po sa Babylonian captivity, sila po ay bumalik sa Jerusalem. Pagkalipas ng Babylonian captivity, sa utos ni King Cyrus of Persia. Kaya mahabang taon na sila po ay naging alipin, bilanggo at alila doon sa Babylonia. Pinayagan na po silang bumalik sa Jerusalem at hindi lang bumalik, kundi pinayagan po sila ni King Cyrus of Persia itayo ang kanilang templo. 536 BC, sa hindi inaasahang pangyayari, naitayo na po ang pundasyon. 2 taon na pong umuusad ang construction. Ito po'y ipinatigil. Sa utos naman po ni King Artaxerxes of Persia, dahil po sa maraming mga opposition, maraming mga tumutol, may mga lumaban, at dahil po sa politika, napilitan si King Artaxerxes magbigay ng utos na ipatigil ang pagpapatayo, muling pagpapatayo ng templo. Ito po'y natigil sa loob ng 15 hanggang 16 na taon. Napatagal po. Sa mga panahong ito, tumigil ang construction, pero hindi tumigil ang paniniwala ng mga anak ng Diyos. Naniwala pa rin si Zerubbabel na ang pangitain, ang project na muling maitayo ang templo ay sinimulan, at anumang sinimulan ng Diyos ay tatapusin ng Diyos. Can you say amen? Kung kaya't sa mga panahong ito, sila'y patuloy na naniwala, patuloy na nagdeklara for 15 to 16 years, walang construction na nagaganap. Pero hindi po nila pinayagan na sila'y ma-discourage sa mga delays, sapagkat keep in mind that delays are not denials. May mga parang nababalam lamang, pero wag masiraan ang loob. Higit sa lahat, wag masiraan ng bait. Hindi sumusuko ang biyaya ng Diyos. Patuloy na dakila ang biyaya ng Diyos. Pagkalipas po ng 16 years, 520 BC, the prophets Haggai and Zechariah begin to speak. As Zechariah saw the vision
And God spoke to his heart that he has to face the mountain with the shouts, grace, grace to it. Dito po nakahulma sa petsang 520 BC ang verse na binasa ko po sa inyo kanina at babasahin ko uli. Zechariah chapter 4 verse 6 to 7. Ito po yung verse na nakahulma doon sa petsang 520 BC na diniklara po nila yung vision. Pinakitaan ng vision si Zerubbabel. Si Zerubbabel po ang governor of Judah. Now look at the verse. This is what the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Sino po yung tinutukoy na great mountain? Well, in particular, ay si King Artaxerxes. Yun po yung malaking bundok na humaharang doon po sa completion ng project. Yun po yung nag-utos na itigil yung project. King Artaxerxes of Persia. Who are you, O great mountain? Who are you, O great King Artaxerxes? Before Zerubbabel, you shall become a plain. And he shall bring forth the capstone with the shouts, grace, grace to it. Again, with the shouts, Grace, grace to it. again, with the shouts. Grace, grace to it. Kapag naharap kayo sa bundok ng mga problema, matinding karamdaman, na parang wala na magagawang doktor, wala nang magagawa po ang medisina, at kapos ang iyong pera para isustain ang gamutan, yan ay malaking bundok. Huwag kang maduwag, huwag kang masiraan ng loob, tumayo ka at sumigaw, grace, grace to it. What do you do? Shout! Grace, grace to it. Come on, shout! Grace, grace to it. Pag sinabi ng doktor, wala na kaming magagawa, ang sasabihin ko, may magagawa ang Diyos. Shout! Grace, grace to it. Shout! Grace, grace to it. That is what we do. That is what they did. Who are you, O great mountain? Sino ka? Sino ka na napakalaking problema? Sino ka na napakalaking sakit? Cancer ka lang, dakila si Jesus. Cancer ka lang, dakila ang biyaya ng Diyos. Come on, shout amen. Come on, give him praise, give him praise, give him praise. Hallelujah to the Lamb of God. Maring may nanonood sa broadcast na ito na nasa banig ng karamdaman. O maring nasa hospital ka. Matindi ang iyong pinagdadaanan. Ang nagpapatindi pa ng pinagdadaanan mo ay ang alalahanin kung paano mo babayaran ang mga bayarin ng hospital bills. Hindi aksidente na napapanood mo ang broadcast na ito. Ipinanalangin namin na dumating sa iyo ang broadcast na ito sapagkat sa biyaya palaging may pag-asa. Sa biyaya mayroong himala. I just feel led of God to declare grace, grace to you in the name of Jesus. Ako'y naniniwala, pinagaling ka na ng Panginoon. Sapagat ngayon, ang araw ng iyong kagalingan. Shout grace, grace to it. Grace, grace to it. Come on, shout grace, grace to it. Grace, grace to it. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Praise God. Praise God. 516 BC, the rebuilding was completed. Finished. After 16 years of waiting, finally, the temple was rebuilt. Ito po ay testament, record that cannot be erased. What God has started, grace can finish. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.
Praise God. Amen. Amen. Huwag masiraan ng loob. Ikodrado mo ang iyong balikat. Sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos. Hindi kanya dinala o pinahintulutang mapunta sa malalim na bahagi ng karagatan ng buhay para panooring malunod. Dinala kanya sa ganyang kalagayan para maranasan mo ang salbabida ng kanyang biyaya sapagkat siya'y handang saklolo sa panahon ng pangangailangan. Kailangan lang nating alam kung anong gagawin sa mga panahong pagdadaanan ito. Huwag maduwag. Huwag mapanghinaan ng loob. Tumayo ng matuwid sa biyaya ng Diyos at paniwalaan ang tinapos na gawa ni Kristo. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. The declaration, grace, grace to it, was more than words. It was a prophetic proclamation that what God has started, He would complete it only by grace. Sinimula ng Diyos sa pamagitan po ni Zerubbabel ang muling pagtatayo ng templo. Tila nabalam, pero hindi sila nasira ng loob at sa tamang panahon. After 16 years ng halt and stop, all of a sudden, the grace of God came. The order was released. Ginamit ng Diyos si King Cyrus para i-release ang order na muling itayo ang templo sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng panahon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Speaking grace over your assignment or difficulty is aligning your confession with God's power. It is not wishful thinking. It's faith in action. You're declaring that God's hand will carry it through the end, no matter what stands in the way. Pumipigil ang mga bundok ng mga problema sa buhay para ma-enjoy natin ang buhay na ito. Para ma-enjoy mo ang iyong pamilya. Para ma-enjoy mo ang iyong kinabukasan. May malaking bundok ng cancer na nasa iyong harapan. May malaking bundok ng family problem, marital problem, emotional problem, or whatever kind of problem. What do? You confront it. Harapin mo. Huwag mo nang sabihin sa Diyos yung bundok. Kasi alam ng Diyos ang mga bundok na hinaharap po natin. Kausapin mo yung bundok at sabihin mo sa Kanya, hindi ako natatakot sa iyo. Dakilang biyaya ng Diyos. Kausapin mo yung bundok na siya'y umalis. Kausapin mo yung cancer na siya'y matunaw. Kausapin mo yung problema na siya'y malutas. Kausapin mo yung pangailangan na mapunuan. Kausapin mo ang bagyo na tumigil. Kausapin mo ang pangailangan na ito po ay masaganang mapunuan sapagkat walang hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. When we say grace, grace to it, we are not denying the size of the mountain. We are declaring the greater power of God's Spirit. Remember, it is not by might, nor by power, but by my Spirit, declares the Lord of hosts. Can you say amen? Amen. Grace finishes what God begins. It doesn't just start the race, it carries you to the finish line. Can you say amen? Amen. Whenever you face difficult situation,
Grace is not your backup. It is your builder, building you up not just to finish, but to finish well. Trust that what He started in you, He Himself will complete it. You have to believe it, because it only happens to those who believe. Hindi ho pwedeng gawin ng Diyos sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. It doesn't happen that way. Kaya ng Diyos magpagaling. Pero tanungin mo ang iyong sarili, kaya mo bang maniwala? Dahil kung kaya mong maniwala, walang imposible sa naniniwala. Kaya mo bang maniwala? Kaya habang wala pang sakit, habang wala pang problema, patatagin mo ang iyong paniniwala. Hindi yung naghahagilap ka ng paniniwala sa panong parang matatabunan ka na ng bundok. Ang tawag diyang cramming. Nagka-cramming ka na, pilit mo nang naniniwala, pilit ka nang naniniwala, kahirap na hirap kang maniwala. Kaya napakahalaga na kahit wala pang problema, kahit wala pang sakit, sinasanay natin ang ating sarili sa tibay ng mensahe ng biyaya. Sapat ang biyaya ng Diyos. Dakila ang tinapos na gawa ni Kristo. At pag matibay ka sa mensahe ng biyaya, matibay ang iyong paniniwala. Shout amen! Amen! Kailan ka magtutukod ng bahay? Sa gitna ng bagyo? Mahihirapan ka. Magtukod ka ng bahay bago dumating ang bagyo. Palakasin mo yung sarili. Aralin mo ang salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya nang gagaling sa salita ng Diyos. I-memorize mo ang mga verses tungkol sa healing. Dahil baka sakali dumating ang panahon na kakailanganin mo ang mga talatang ito. Natural na lang lalabas sa iyo. Aralin mo ang mga talata at mga katotohanan tungkol sa probisyon ng Diyos sa malaking pangangailangan. Baka dumating ang pagsubok ng financial problem. Then you know what to do. Alam mong tayuan ang salita ng Diyos na siya, bagaman mayaman, naging mahirap. Dahil sa kanyang paghihirap, pinaunlad ako ng Diyos, pinayaman ako ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos. Shout amen! Kailangan maging handa. Kailan ka mag-aaral? Kung bukas ang exam, kaunti na lang ang iyong matatandaan. Ang isang mabuting mag-aaral, kahit walang exam, nag-aaral. It becomes a habit. Kahit walang exam, kahit walang quiz, walang major exam. Matapos pag-aralan, pag-uwi sabay, inaaral. Matapos pag-aralan sa paaralan, pag-uwi sabay, inaaral. It becomes a habit. When it becomes a habit, pagdating ng major exam, listen up, it comes out naturally. Same with life. Pag lagi kang dumadalo, lagi kang nakikinig, lagi kang nanonood ng broadcast, hindi isang beses, kundi palagi, tuloy-tuloy. Mamamakat sa isip, mamamakat sa puso, at kung dumating man ang malaking bundok ng problema, hindi ka naduduwag sapagkat alam mo ang iyong gagawin. Whenever you face great mountains, what do? We shout! Praise, praise. Come on, we shout! Praise, praise to Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Come on, give Him praise! Give Him praise! Praise God! Thank you, Jesus. Philippians chapter 1 verse 6. The Apostle Paul writes, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. May pangako ang Diyos. Ang kanyang pangako, anumang sinimulan niyang mabuting bagay sa iyo, tatapusin. Kaya hindi ka dapat mangamba. Dahil hanggang hindi mo pa katapusan, hindi ka kayang patayin ng sakit. Pinagaling ka na ng Panginoon.
Amen? Amen? Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Now, in the event you die, and I pray not to, but in the event that you die, it is not a defeat. Because the Apostle Paul said, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Ayaw nating mamatay pa dahil gusto nating mabuhay at nagdideklara tayo ng mahabang buhay. At kung sakali sa karunungan ng langit, ang hangganan ng buhay natin ay hanggang doon na lang. Hindi ito pagkagapi. Ito ang pinakamalaking tagumpay dahil ikaw ay mapapasa Panginoon na magpakailan-kailan pa man, to be with the Lord forever and ever. Shout amen. But we do not want that to happen now. Maliliit pa ang iyong mga anak. Meron ka pang pangarap sa buhay. Meron ka pa sanang gustong gawin. Gusto mo pa sanang maglingkod sa Panginoon. At kung mamarapati ng kanyang karunungan, sa iyong paniniwala ay duktungan pang iyong buhay, pahabain pang iyong buhay ng may saysay. Dahil bibigyan mo ng kahulugan ang buhay na in-extend ng Panginoon sa iyo ay upang ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Ang Diyos ang may pinal na desisyon. Pero alam ko, ang kanyang desisyon ay laging mabuti para sa mga anak ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God, praise God, praise God. Shout amen. Number 1, reason why we say grace, grace to it whenever we face difficult situations. Number 1, grace finishes what God has started. Number 2, grace turns weakness into strength. Grace turns weakness into strength. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, the Apostle Paul writes, "But he said to me," the Lord said to Paul, "My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness." Paul was carrying what he described as thorn in the flesh, a persistent trial that made his life more difficult. He pleaded. Actually, the Bible said he pleaded 3 times. He pleaded with the Lord 3 times for it to be taken away. But instead of removing the thorn, God gave him something greater, sustaining, empowering grace. Sa halip na pagbigyan ng kahilingan ni Pablong alisin ang tinik sa laman, ang ibinigay po sa kanya ay higit na mainam. Mananatili ang tinik sa laman, pero ang biyaya ay higit na dakila upang palakasin siya. Habang dala niyang tinik sa laman, hindi siya kayang sirain ito sapagkat dakilang biyaya ng Diyos. Sustaining, empowering grace. The answer was not deliverance from problem, but divine strength in the midst of it. God didn't promise escape. He promised sufficient grace. Hindi sa lahat ng panahon ang ginagawa ng Diyos ay daan para makatakas ka sa mga problema ng buhay. Kung minsan, mananatili ka sa problema, pero mapapansin mo ito, hindi ka kayang igupo ng problema. May problema ka, pero masaya ka pa rin. May problema ka, pero nagsisimba ka pa rin. May problema ka na, financially, pero nagbibigay ka pa rin. Anong ipinapakita nito? Pinapakita nito na sa gitna ng problema, dakila ang biyaya ng Diyos. Sa gitna ng problema, sapat ang biyaya ng Diyos. Shout amen.
Grace doesn't always change our situation, but it changes us in the situation. It is not about eliminating weakness, but about transforming it into a platform for God's power. God's strength shines the most, not in the best of us, strangely, but in the worst of us. Keep in mind that stars shine even more brighter when the night is darker. The darker the night, the brighter the stars. Can you say amen? Hindi yung totoo na walang bituin kapag umaga. Meron. Di naman po nawawala ang bituin. Nariyan sila palagi. Pero hindi lang mo sila napapansin, sapagkat dinadaig sila ng mas makinang at mas malaking bituin. Yan ay ang araw. Pero kapag lumipas na ang araw, dumilim, at habang dumidilim ang gabi, tumitingkad ang kinang ng bituin. Ang biyaya ng Diyos at ang iyong paniniwala sa biyaya ng Diyos ay katulad ng bituin, na habang dumidilim ang paligid, lalong kumikinang ang biyaya ng Diyos, sapagkat napapansin mo, hindi ka kaya ng problema, nakakaya mo ng problema dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Dakila ang biyaya ng Diyos, sapagkat naturuan tayo ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Gideon exemplified this at its best in the Old Testament. I'm thinking of Gideon right now. Gideon chapter 6, verse 14, following verses. The Lord turned to him. The Lord turned to Gideon and said, Gideon, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Kinausap ng Panginoon si Gideon, am I not sending you? God was sending Gideon to deliver Israel from the hands of the Midianites. Now look at the next verse, verse 15. But Lord, Gideon asked, how can I save Israel? How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. How can I do that? I'm the least of the least. My clan is the weakest, and from the weakest clan, I am the least in my family. Sabi ni Gideon, wrong send. Baka hindi po ako ang kausap nyo. Baka nagkamali po kayo. Baka hindi ako ang hinahanap nyo, dahil hindi ako ang taong kailangan ninyo. Mahina lang ang pamilya namin at mahina ang aming angkan. Sinong maniniwala sa akin? Paano ko yan magagawa? Now, look at verse 16. The Lord answered, I will be with you. Yan ang sagot. Sa pinakamalaking problema mo, sasamahan ka ng Panginoon. Come on! Sasamahan ka ng Panginoon. Amen! Amen! Hindi ba't yan din ang parehas na patutuo ni David sa kanyang salmo? Though I walk through the valleys of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Ang sagot sa iyong takot ay ang pagsama ng Panginoon. Ang sagot sa iyong karamdaman ay ang pagsama ng Panginoon. Ang sagot sa iyong pangailangan ay ang pagsama ng Panginoon. The Lord answered Gideon, I will be with you, and you will strike down all the Midianites together. How many of the Midianites? All the Midianites together. You will strike them
The man from the weakest clan, the man from the least of his own family, strengthened by the presence of God, and God promised him, you will strike them all. Why? Because I will be with you. Alam niyo po ba na pinangako na ng Panginoon ang kanyang pagsama sa atin at kanyang sinabi, I will never leave you. I will never forsake you. Hindi na tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nakakasigurado ka, tagumpay. Dahil si Jesus ang iyong tagumpay. Palakpakan si Lord. Praise God, praise God, praise God. Shout amen. And you know the rest of the story. Gideon's 300. Ang tanging armas na mayroon sila ay torotot at pitsil na mayroong sulo sa loob. Sa kayo nakakita, sumalakay sa kampo ng mga Midianites, walang dalang espada. Walang dalang espada. Ang dala ay torotot. Happy New Year. Torotot ang dala. Trumpet. Di ba ang Tagalog yan? Torotot. Dala nila ay torotot at pitsil na may sulo sa loob. Sa hudyat ni Gideon, babasagin ang pitsil, kukunin ang sulo, hihipa ng torotot, at pagdating nila sa kampo, patay ng lahat ng kaaway sapagkat sila-silang nagpatayan. At totoo ang pangako ng Panginoon, you will strike them all because I will be with you. Sinamahan sila ng Panginoon, 300 lang sila kumpara sa daang libong mga Midianites na talo nila. Hindi dahil sila may armas, hindi dahil sila magaling, hindi dahil sila bida, dahil sinamahan sila ng Panginoon. Ang pagsama ng Panginoon ang susi ng tagumpay. Shout amen! Shout amen! Tayo ay nagmamasid sa panahon na ito. Kung ito'y nangyari sa lumang kasunduan, ang gamit lamang po nila ay ang dugo ng hayop. Anong mayroon tayo sa bagong kasunduan? Nang gamit natin ay ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang pangako, sasamahan kita, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kaya tagumpay ang mga anak ng Diyos. Tagumpay ang mga anak ng Diyos. Shout amen! Shout amen! Shout grace, grace to it! One more time! Louder! Praise God! Sobrang ganda ng mensahe na ito. Hindi ko alam kung paano tapusin. Palakpakan natin sila. Praise God! Praise God! Praise God! Declaring grace in our trials is not ignoring the pain. It's trusting that God is present, powerful, and working through our weakness. Sa mga nararamdaman nating kahinaan, kahinaang pananalapi, kahinaang pangrelasyon, kahinaan ng katawan, magtiwala ka lang. Kahit kailan, hindi ka niya iiwanan. Can you say amen? Grace is your supply when you're running on empty, like fuel for a weary heart and strength for your soul. Hindi ka maubusan ng gasolina. Tatakbo at tatakbo ang sasakyan ng iyong pananampalataya. Dahil ang gasolina mo ay ang biyaya ng Diyos. Hindi ka mapapagod. Hindi ka mahahapo. Sapagkat ang kasama mo ay ang Panginoon.
Sapagkat nagtitiwala ka sa Panginoon, matutulad ka sa agila, lilipad ng lilipad. Hindi mapapagod, hindi mahahapo, sapagkat sinasamahan ka ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Saying grace, grace to it is a reminder that you are not alone and you are not powerless. It aligns your heart with God's promise. My grace is sufficient for you. Yung po yung linya na ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo, kung saan 3 beses po siyang nakiusap. Lord, naglilingkod naman po ako sa iyo. Lord, humahayo naman po ako. Lord, nagmimisyon naman po ako. Lord, nagbibigay naman po ako. Lord, active naman po ako sa aming church. Pakiusap ko lang. Pakialis niyo naman po itong problema na ito. Itong kabigatan na ito. Itong tinik sa aking laman. Please, Lord, remove the thorn in my flesh. The Lord did not remove the thorn in the flesh of the Apostle Paul. But the Lord gave him much better than what he asked for. Sabi niya, Paul, hindi ko aalisin ang tinik sa laman. Oh, God. Gusto sana natin alisin ang tinik sa laman. Pero huwag kang mapanghinaan ng loob, Paul. Ibibigay ko sa iyo ang higit sa iyong hinihingi. Ang biyaya ko ay sapat sa iyo. My grace is sufficient for you. Praise God. God is talking to you right now. God is speaking to your heart. Sa lahat ng mga kabiyaya na narito sa sanctuaryo na ito, and especially of you who are watching this broadcast, I feel led of God to say this, that God is talking to you. Parang napanghihinaan ka ng loob sa dami ng mga hinaharap mo. Huwag. Don't give up. Don't stop. Don't throw in the towel. Keep on keeping on. Pinangako ng Panginoon ng kanyang biyaya sa iyo. Hindi kanya iiwanan. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Number 2, we say grace, grace to it every time we face difficult situation because grace turns weakness into strength. Number 3, grace brings favor and breaks limits. Whenever you face difficult situations, sa studies, sa career, sa business, health challenges, whatever the situation, you face it squarely. Kinakausap mo yung bundok. I say to you, grace, grace to it. Why do you do that? Because whenever you do that, you are making a statement that grace brings favor and breaks limits. Esther chapter 5 verse 2. When he, referring to King Xerxes of Persia, when he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter. Now, some of you know the story, but again, many of you don't. Especially those of you who are watching this broadcast. Kung hindi ho kayo palabasa ng Biblia, lalo na sa Old Testament, some of you are not so familiar with the story of Esther. Let me give you a little background. Esther, in the Old Testament, Esther stood
at the threshold of life and death. According to Persian law, entering the king's court uninvited, even as queen, could cost her life. But she was not operating under protocol. She was walking under the covering of God's grace. Alam ni Esther ang protocol. Hindi ka basta-basta papasok sa King's Court sa harapan ng hari nang wala pong pahintulot o paanyaya. Esther knew that. Pero there was a great need for her to go inside and speak to the king. No better time than this. Ito na yung pinakamagandang panahon. Pero kailangan niyang lagpasan yung protocol. And she did. But she was walking under the covering of God's grace. She had fasted, prayed, and trusted in the unseen hand of divine favor. And when she stepped into the risky moment, grace went before her. Mga kapatid, nang siya po ay nag-ayunot, nanalangin at naniwala, pagpasok po niya, ang biyaya ng Diyos ay nauna na sa kanya. Sapagkat hinipo ng Diyos ang puso ng hari. The king extended the golden scepter, signaling not only welcome but favor and access. What could not be guaranteed by position or persuasion was granted by the favor of God. Ang hindi na ibigay ng kanyang posisyon bilang reyna, ang persuasion, ang lambing ng isang asawa, ay naibigay ng pabor ng Diyos. Proverbs 21:1 explains this thing. The king's heart is in the hand of the Lord. Can you say amen? The king's heart, the King Xerxes' heart is in the hand of the Lord. He directs it like water course wherever He pleases. Grace doesn't just remove guilt, it releases favor. Grace positions us where our efforts fall short. Grace brings divine outcomes that cannot be explained by human strategies. Declaring grace over a situation is declaring, God, I trust you to move beyond my limitations and open doors only you can open. Lord, nagtitiwala ako na bubuksan mo ang pintuang ito dahil wala makapagbubukas nito kundi ikaw lamang. Can you say amen? Amen. Now let me give you another example. Take Joseph as an example. Joseph's life was full of closed doors, betrayal, and false accusations. Yet, every stage, Scripture reminds us that the Lord was with Joseph and he found favor. Genesis 39:21. Mga kapatid, hindi ka makakapili ng mga araw na dadaanan po natin. Kaya nga pinakamaganda, paggising mo pa lang sa umaga, hindi mo na alam kung ano mangyayari sa araw na yan. Paggising mo pa lang sa umaga, unahan mo na grace to it. Ilatag mo na ang biyaya ng Diyos sa kalsadang dadaanan mo. Ilatag mo na ang biyaya ng Diyos sa eskwelahan, sa opisina, sa bahay, sa anumang nag-aamba na disgrasya, nag-aamba ng mga problema
naunahan mo na ng deklarasyon. Kaya kung may bundok na namumuo, tunaw na sapagkat dakilang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord, dakila ang biyaya ng Diyos. Talking about Joseph, even in prison, grace positioned him for promotion. Nakulong si Joseph, pero naging mayor sa loob ng kulungan. Promoted, not an ordinary prisoner. Siya po ay naging tagapangasiwa ng mga bilanggo, bagaman siya'y bilanggo. Eventually, pero recognize the wisdom and excellence in Joseph. Not because of human qualification, but because of what? Tell me, because of what? Divine favor. Joseph went from prisoner to prime minister in a single day. Something only grace could accomplish. Lagi ko sinasabi sa inyo to, hindi ko alam kung natatandaan nyo. If it amazes you, and you know it's not you, it's grace. Kapag hindi ka namamangha, gawa lang ng tao yan. Pero pag nalaglag ang iyong panga, at lumuwa ang iyong mata, at napawaw ka, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos! Amen! Shout amen! Grace bypasses human systems and timeliness. It breaks through what man calls impossible, lifts us up into opportunities we did not earn. Sabi nila, hindi pa timing, hindi pa timing, hindi pa timing. Human thinking. It may not be the perfect timing, but grace can bypass the timeliness. Can you say amen? Kaya nga, imposible. Sabi na, imposible na. Imposible nang gumaling yan. Yun ang sabi nyo. Pero sa Diyos, walang imposible. Come on, give Him praise. Sa Diyos, walang imposible. Imposible nang maayos yan. Imposible nang mapunuan yan. Imposible na, imposible na. Dapat alisin nyo sa bokabularyo nyo ang salitang imposible. Dahil hanggang nandyan yan, kaisipang imposible, 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 limitado ka na. Kasi nalilimitahan ka na ng iyong kaisipan. Alisin mo sa isip mo ang salitang imposible. Ilagay mo sa isip mo, posible. Dahil laging posible sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Walang pangangailangan na hindi niya kayang katagpuin. Walang bagyo o unos na hindi niya kayang patigilin. Walang bundok na hindi niya kayang patagin. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. With God, nothing is impossible. Shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Favor is not something we manipulate. It is something we walk in when we trust in God's grace. Gulat ka na lang, nilalakaran mo na ang pabor ng Diyos kasi nagtitiwala ka sa biyaya ng Diyos. Saying grace, grace over your situation reminds your heart that you are not dependent on man's approval or natural qualifications. You are under open heavens. Ilagay sa isip, ako'y nakatayo sa silong ng bukas na langit. Amen. Laging may probisyon. Laging may proteksyon. Ayan na naman, nagbabanta na naman ang karamdaman. Yung tinatawag nilang monkeypox. Monkey na, pox pa. At meron na namang bagong variant ang COVID. Nagsisimula na naman. Nagsisimula na naman mag-creep in ng nerbiyos at takot sa mga tao.
Nalagpasan mo nga ang 2 taong nakakamatay na pandemya. Dito ka pa niya hindi kayang itawid. Lahat ng tatawiran mo, hahawiin ng Panginoon sapagkat sasamahan ka ng Panginoon. Hindi ka napatay ng COVID, mapatay ka ng monkey. Pagharap mo sa monkeypox, all you need to do is shout. Grace, grace, Come on, church, shout. grace, grace, Pagharap mo sa bagong variant ng COVID, you shout. grace, grace, Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Now you understand why it is so important to always hear the message of grace through the finished work of Jesus. Because every time you hear the message of grace, it strengthens your faith, knowing full well, grace is not just enough, not just barely enough, but grace is more than enough. Let's see them again. You can see this on your screen. Ito po ang 3 dahilan why we say grace, grace to it whenever we face difficult situations. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. And also, I want those who are watching this broadcast to participate as well. Kahit nag-iisa ka lang, o may kasama kang nanonood, o buong pamilya mo, o kasama ninyo sa church while watching this broadcast, I want you to participate. Be an active learner. Say this out loud. Ready? 3 reasons why we say grace, grace to it. Ready? Number 1. Number 2. 3. These are the 3 reasons why we say grace, grace to it whenever we face difficult situation. Because we believe grace finishes what God has started. Grace turns weakness into strength. Grace brings favor and breaks limits. Now, let me close by giving you the life application. As we always do, you know the drill. Hindi po kayo bago sa community na ito. And especially those of you who are watching this broadcast, you know Bishop Emmy. We never ever close any message without the life application. Number 1, speak grace over difficult situations. Whether it's death, doubt, or delay, stop rehearsing the problem and start declaring God's grace. Say, grace, grace to this project, grace, grace to my family, grace, grace to this sickness or difficult situation. Speak what aligns with what God can do, not with your limitations. Application number 1, speak grace over difficult situations. Number 2, trust grace even when you think you can. Kahit minsan feel mo, kaya ko naman to. Kaya ko na to. Kaya ng isip ko to. Kaya ng galing ko ito. Kaya ng diploma ko to. Kaya ng degree ko to. Feeling mo kaya mo. Even if you think you can, you need to trust grace. Why? Sometimes, confidence in our own strength can quietly push grace aside. College graduate ako. I have the smart, I have the looks. Kayang-kaya ng itsura ko ito. Kayang-kaya ng galing ko ito. Dean's lister ako. Graduate with honors ako. High honor. Chicken. Chicken lang to. Chicken. Parang malakas ang loob mo. Listen, but grace is not just for when you're weak.
It's for every moment. Trust grace, even when you think you can. Because God's way is always better than just your best. Yung pinakamagaling mo, hindi uubra sa biyaya ng Diyos. Kaya huwag magtiwala sa sarili, magtiwala sa Lord. Remember the verse that says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and look at the promise. What is the promise? Pray tell me, what is the promise? He will direct your path. You want God's direction? Trust the grace of God. Can you say amen? Number 3, I'll close with this. Expect favor even in unfavorable situations. Remember the story of Esther? I told you the story of Esther. Like Esther, step into difficult situations with the expectation that God has gone before you. Pag step in mo sa isang difficult situation, alam mo na nauna na ang Panginoon sa iyo. Did you get that? Bago ka humakbang sa hakbang, alam mo, naroon na ang Panginoon. That's the grace of God. God's favor surrounds you like a shield. The Bible says in Psalms 5:12, instead of anticipating rejection or defeat, walk with boldness in God's favor. Can you say amen? Amen. Let's see them again. 3 life applications. We can now apply this truth into our lives even today. Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. Come on, let's read them out loud. At the count of 3, ready. Number 1. Seek grace over difficult situations. Number 2. Trust grace even when you think you can. Number 3. Expect favor even in unfavorable situations. Speak grace over difficult situations. Trust grace even when you think you can. Expect favor even in unfavorable situations. What is the big idea today? Oh, come on. Shout it out. Tell me the big idea. Louder. Are you in Christ? Amen. What do you do? Speak grace, grace to it every day. Kay Kristo, ako'y magsasalita. Biyaya, biyaya, biyaya. Araw-araw. Dahil walang araw na hindi ko kailangan ng kanyang biyaya. Walang araw na hindi natin kailangan ang kanyang biyaya. Amen? Isang beses pa. What is the big idea? Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Hindi lang sa mga nanonood sa broadcast, pati na rin po sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, na kung kayo po'y baguhan, at ngayon lang kayo naka-attend at hindi nyo pa tinanggap ang Panginoon ngayon ang araw ng kaligtasan. Taas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata, iyoko ang ulo, at sumunod sa panalangin ng pagtanggap at ariin na isang personal na panalangin ang bawat katagang bibigkasin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita
sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Praise God. Tayo po'y dumako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin na ito. Maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time, louder. In Christ, I speak grace, grace to it every day. Palakpakan si Lord. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community
and EMI broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!